Etong si Ping tsaka si Tito, ano 'to, laging magkadikit ito, talagang magkaibigan. Pero nasa 7th and 8th places sila. Tingin ko, sa survey naman medyo bumababa rin, no? Pero is there anything surprising about this? Well, number one, I think it was again that anti-alyansa vote that really perhaps held them back. Nagsalita na si Toby Tiangco tungkol dyan na measure daw nila na talagang nagkaroon ng backlash against the alyansa dahil dun sa impeachment at mas lalo na dahil dun sa pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. Nanggaling na mismo yan sa campaign manager ng alyansa na nabawasan, matindi ang bawas sa numero ng mga kandidato dahil dyan. Si Senator Ping at si Senator Tito, tandaan natin, fully formed, fully developed political personalities yan. Kumbaga, nilagyan lang yan ng sticker. Nilagyan mo lang yan ng sticker na alyansa. Alyansa. But that's just a sticker label. They're not really alyansa developed. Meron silang sariling persona. So I think nakabawas pa yung pagiging membro nila ng alyansa. Talaga? So kung nag-independent pala yan, baka mas okay pa? Baka mas okay pa, honestly. Baka mas, at again, no, I'm not saying anything na hindi po sinabi ng mismong campaign manager ng alyansa na si Toby Tiangco. Nung sinabi niya na talagang kamot ulo siya, bakit in-impeach si VP Inday Sara at kamot ulo siya 2 beses nung dinala sa dahig si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Okay. Sir Erwin lumusot pero si Bitag hindi. How do you explain that? That's a very, very common phenomenon. Ang Pinoy voter and even the Pinoy consumer. Huwag na nating i-consider yung Pinoy as a voter. Consider natin yung Pinoy as a consumer. Meron tayong threshold sa isang brand. Parang hindi ko na kailangan iboto si Ben dahil binoto ko na si Erwin. Hindi ko na kailangan iboto si Wanda Tulfo bilang party list representative dahil binoto ko na si Erwin. So it's that. Even as a consumer, pag bumili ka halimbawa ng Palmolive soap, Palmolive conditioner, siguro yung shampoo mo iibahin mo. Dove naman kasi puro Palmolive na to. As a consumer, there's that psychology of a threshold. Kaya hindi na nanalo. Kaya again, it's sadly, ewan ko ba't dito napunta, mababash ako. Maha-Heidi Mendoza ako nito eh. Sadly, that's even in gender and sex. That is a phenomenon. So mahirap makaisip ng senaryo na ang Pangulo babae, ang Vice Presidente babae. Hindi pa yata handa ang Filipino voters for that. Ewan ko ba't napunta sa sex and gender. Pero it's sort of in the same vein that I will vote for one female as a top executive, but only one. So I will vote for Tulfo, but only one. Kasi dito many thought that the Tulfos would define that convention because of their high ranking sa strong brand. Oo, pero hindi. Diba? Strong brand. Hindi psychology is sovereign. Psychographics are sovereign. And again, ay nako, na magiging na talaga ako eh. Kailangan talagang magsuot na ako ng armor eh. Dahil ako talaga yung nagiging sundalo at defender ng mga survey. Hindi ko maintindihan bakit ang survey firms ngayon ang naging favorite whipping boy, inuupakan ng mga Pilipino. Wag ganyan. Wag ganyan, Philippines. Wag ganyan. That's why we can't have nice things. Ano ba talaga? Make up your minds. Pag accurate yung survey, sinasabi ninyo na mind condition. Kasi mind conditioning yan eh. Kaya ganyan, tinan mo, dikit na dikit. Kung ano yung lumabas sa survey, yun din ang lumabas sa eleksyon. Kasi na mind condition, mga evil survey firms. Galit tayo. Pero kung malayo, kita mo walang kwenta ang survey. Ang layo ng naging ang layo ng naging resulta. Walang kwenta yung mga survey na yan. Make up your mind, Philippines. Surveys are a very effective tool. This is a data point in time. Hindi po yan forecast. Si Prof. Ronnie Holmes po, ang SWS, ang Okta, hindi po sila si Madam Auring.
Hindi po sila mga fortune tellers na sasabihin kung sino ang mananalo in the future. Data point in time po ito. Kahit sa ordinary, kahit sa mga economic students na nag-aral ng basic forecasting, ordinary least squares, data point lang po ang survey. It is a snapshot in a certain point of time, not meant to forecast actual election results. So, hindi ko maintindihan ba't yung mga tao naglabasan na ng mga labahan, ng mga itak, ng mga naglabasan na ng mga Sulo. bagong buhay. Tsaka sulo. Sulo. Tapos susugurin na yung mga survey firms. Hindi ko maintindihan ba't ganyan. Wag ganyan.